Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pa-subscribe naman mga kapatid at pa-like na din. Salamat sa inyo. Ang init sa pagitan ng mga bakod. Ako nga pala si Susan. 15 taon na kaming kasal ni Mando. Sa edad kong 40, akala ko ay nakabisado ko na ang bawat sulok ng aming buhay. Pero sa paglipas ng panahon, ang aming pagsasama ay naging parang isang lumang kanta. Pamilyar, komportable, ngunit wala na ang indayog. Dumating ang tag-init. At kasabay nito ang paglipat ng bagong kapitbahay sa kabilang bakod. Noong hapon na iyon, habang nagdidilig ako ng mga halaman, doon ko siya unang nakita, si Romeo. Sa edad na 25, dala niya ang lakas at sigla na matagal nang nawala sa paligid ko. Pawis na pawis siya habang nagbubuhat ng mga kahon. Ang kanyang manipis na sando ay nakadikit sa kanyang matipunong katawan. Magandang hapon po, ma'am. Bati niya nang mapansin niya akong nakatingin. Ang kanyang boses ay malalim. May kasamang ngiting tila nanunukso ng hindi sinasadya. Susan na lang, sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. Welcome sa neighborhood, Romeo. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang hapon, humiram siya ng distornilyador. Kinabukasan, nagdala siya ng kakanin bilang pasasalamat. Si Mando ay laging pagod galing sa opisina. Madalas ay nakakatulog na siya sa harap ng TV pagkatapos ng hapunan. Habang ang asawa ko ay humihilig, ako naman ay nakadungaw sa bintana. Pinapanood ang anino ni Romeo sa kabilang bahay. Isang gabi, habang nasa business trip si Mando, nasira ang gripo sa aking lababo. Alam kong kaya ko itong ayusin, pero may kung anong udyok sa loob ko na tawagin si Romeo. Dumating siya na may dalang mga kagamitan. Habang nakayuko siya sa ilalim ng lababo, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod ng kanyang leeg. Sa bawat galaw ng kanyang mga balikat. Ayos na, Susan, sabi niya, sabay tayo. Masyado siyang malapit. Nararamdaman ko ang init na nanggagaling sa kanya. Imbes na lumayo, nanatili ako sa kinatatayuan ko. Ang katahimikan sa kusina ay naging mabigat. Puno ng mga bagay na hindi namin masabi. Salamat, Romeo, bulong ko. Hinawakan ko ang kanyang braso para sana siya ihatid sa pinto, pero hindi ko na nagawang bitawan iyon. Ang balat niya ay mainit, kabaliktaran ng malamig at tuyot na pakikitungo ni Mando nitong mga huling buwan. Tumingin siya sa aking mga mata. Walang panghuhusga, tanging pagnanasa lamang nakita ko. Susan, alam kong mali ito, pag-amin niya sa paos na boses. Pero kanina pa ako hindi makapag-isip ng tama. Hindi na ako sumagot. Hinila ko siya palapit. Ang unang halik ay lasang pagtataksil, pero puno ng buhay. Sa bawat haplos niya, tila nagigising ang mga bahagi ng aking katawan na matagal nang nakatulog. Nakalimutan ko si Mando, nakalimutan ko ang aking edad, at nakalimutan ko ang moralidad. Ang tanging mahalaga ay ang init ni Romeo sa gitna ng malamig na gabi. Naging regular ang aming pagkikita tuwing wala si Mando. Ang bawat sandali kasama si Romeo ay parang isang nakakahumaling na droga. Sa umaga, ako ang huwarang asawa na nagluluto ng almusal ni Mando. Pero sa gabi, o sa mga hapon na ang lahat ay abala, ako ay isang babaeng naghahanap ng ligaya sa bisig ng isang lalaking mas bata sa akin ng 15 taon. Alam kong may hangganan ito. Alam kong ang apoy na ito, kapag kumalat, ay tutupok sa lahat ng binuo namin ni Mando. Pero sa tuwing titingin ako kay Romeo, at sa tuwing nararamdaman ko ang kanyang lakas, tila hindi ko kayang huminto. Ako si Susan, 40 taong gulang, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong buhay na buhay ako sa piling ng maling tao. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang panaginip na ayaw kong magising. Tuwing aalis si Mando para sa kanyang mga site visit sa probinsya, ang aming bahay ay nagiging pugad namin ni Romeo. Sa bawat haplos at bulong niya,
Unti-unti kong nalilimutan ang bigat ng singsing sa aking daliri. Susan, aalis na ako. Baka 2 gabi ako sa Batangas. Bili ni Mando habang nag-aayos ng kurbata. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na puno ng tiwala na nagpabigat sa aking dibdib. Pero pagkasara pa lang ng gate, ang tanging nasa isip ko ay ang tawagan si Romeo. Hindi lang basta katawan ang ibinigay ko kay Romeo. Ibinigay ko ang atensyong ipinagkait ko sa asawa ko. Sa loob ng aming silid, habang ang ambon ay humampas sa bintana, naramdaman ko ang lakas ni Romeo. Paano kung malaman niya? Tanong ni Romeo isang gabi habang nakahiga kami sa dilim. Hindi niya malalaman. Sagot ko ng may kasiguraduhan. Maingat tayo. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Isang umaga, imbes na amoy ng kaping barako ni Mando ang magpagising sa akin, isang matinding pagkahilo ang dumating. Ang bawat amoy ng ulam ay nagiging sanhi ng aking pagsusuka. Sa loob ng banyo, habang nakatingin sa 2 guhit sa pregnancy test, gumuho ang mundok ko. Buntis ako. At alam kong hindi kay Mando ito dahil matagal na kaming hindi nagtatabi bilang mag-asawa. Sinubukan kong itago. Nagsuot ako ng maluluwag na damit, umiwas ako sa mga titig ni Mando. Pero si Romeo, nang malaman niya, ay biglang nagbago. Ang dating mapang-akit ng ngiti ay napalitan ng takot. Susan, hindi ko pa kaya ang ganito. Bata pa ako. Sabi niya bago siya untunting lumayo at hindi na muling sumagot sa aking mga tawag. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa kwarto, nakita ni Mando ang resultang itinago ko sa ilalim ng mga damit. Pagpasok ko sa silid, nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang papel. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang klase ng pait na mas masakit pa sa sampal. Susan, magtatatlong buwan na akong hindi humahawak sa'yo, mahinang sabi ni Mando. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kaninong anak ito? Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ko ay pumatak na lamang, basang-basa ang aking pisngi. Ang katahimikan ko ang nagsilbing kumpisal. Dahan-dahang tumayo si Mando. Tiningnan niya ako. Isang tingin na tila ba ngayon lang niya ako nakilala. Lumingon siya sa bintana, tanaw ang bahay ni Romeo na madilim na ang mga ilaw. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang mga sulyap, ang madalas na pagpunta ng kapitbahay, ang mga dahilan ko para hindi siya samahan sa labas. 15 taon, Susan, sabi niya, habang inilalagay ang kanyang singsing sa ibabaw ng drawer. Ibinigay ko ang lahat, pero tila hindi pa rin sapat ang katapatan para punan ang pagkukulang na nararamdaman mo. Walang sigawan, walang sakitan. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng pagsara ng maleta ni Mando at ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo sa aming tahanan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala, dala ang isang buhay sa loob ng aking sinapupunan, na bunga ng isang pagkakamaling akala ko ay magpapasaya sa akin. Ang bahay ni Romeo ay nanatiling tahimik at sarado. Sa dulo ng lahat, napagtanto ko na ang init na hinanap ko sa iba ay nag-iwan lamang sa akin ng malamig at bakanting tahanan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa pakikinig.